Gabata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon ay makakapanayan po natin ang isa sa Woman Insider Mediator of HJA Barn and the President of Royal Ladies Association sa United Sultanate of Baguingad, Taulan, Darussalam, and the Paramount Baylabi of USDTD, or siya po ay sa katauhan ni Baylabi Haja Marisa Sultan ng Patuan, Tabaran, no? So isa rin po siyang retired teacher, no, sa DepEd, at natatapos lang yung oath-taking ceremony of the appointed OIC municipal officials dito sa SKCC. So ma'am, unang katanungan, ano po ang naging papel natin dito sa isinagawang oath-taking ceremony sa mga municipal officials na na-appoint ngayong araw? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Salamat ma'am. Bilang witness sa bagong itatag na munisipyo sa 63 barangays ng Pikit, excited kami na makita yung pag-take out nila. At saka ang sa amin, gusto lang namin makatulong kung ano yung masuportahan yung bagong tatag na munisipyo ng Barm. Lalong-lalo na yung sa Ligawasan sa Pikit. Pikit North Cotabato na ngayon ay 3 ang municipality doon sa amin. Ang Tugunan Municipality, Ligawasan, at saka Malidegaw. Tapos yung Ligawasan Municipality, doon sa Raja Muda, kaya nga nandito kami as volunteer. Ang gusto namin, volunteerism. Gusto namin mag-volunteer para matulungan yung mga namin, yung pinsan namin na YC Mayor, si Kakaboy Hasim, at saka yung mga municipal councilor na mga commanders, sila Juni, siyang front commander ng National Guard, Commander Juni, sila, yun ang namin, yun lang ang namin dito. Excited kami na makatulong. Lahat kasi na OIC is kamag-anak namin. Yung Vice Commander ng 108 Vice Command, OIC Mayor ng Tugunan, ay pinsan ng tatay ko. Gusto ko siya rin ang namin, siya ang president ng Bapet Taluk Descendants. At saka sa Sultanate, isa rin siyang sultan ng Sultan sa Baguingad ng United Sultanate sa Baguingad, Taulan, Darussalam, si Abdullah Pongat Abbas, yung si Mayor ng Tugunan. Tapos yung mga municipal councilor niya, sultan din si Alex Dalandag, Dato' Alex Dalandag ng Makaturuganan, Sultanate of Makaturuganan. Kaya lahat ng doon sa amin, magkakamag-anak lang. Kaya ang namin is paano makatulong. Kahit doon sa Kapalawan Province, may mga pa rin kami doon. May mga relatives pa rin. At saka kapatid sa Jihad. Yung may OIC Mayor ng Old Kaabakan, Vice Mayor ng Old Kaabakan, nasa puro magkakamag-anak lang ang mga, kasi Tausalaya. Ang Tausalaya is from Pagalungan hanggang doon sa yung Kapalawan, Tausalaya. Lahat ng Game Throne ay Tausalaya. Kaya para wala nang para magkakabutihan na lahat, ang lahat ng doon sa amin, para kami yung mga Wimram,
Women Insider Mediator na women's organization na tumutulong sa mga sa peace and development. Yung may plano kami na yung dati kasi ako Queen of Skills Training ng Alternative Learning System ng Division of Cotabato. Kaya yung program ko noon sa North Cotabato, sa Kabakan, sa Pikit, gusto ko ipagpatuloy yun. Sa dami ng jobless sa amin, yun lang ang alam ko na makatulong ako. Yung volunteer. Mag-volunteer yung marunong na, halimbawa, driving skills, yung marunong, yung maka 30 yon ng hindi milyon ng budget. Yung yung servisyong totoo, moral governance ng BARM, yan. Doon kami, ang gusto namin, makatulong. At saka, wala nang gulo. Maumpisahan ang mga government. Yung lahat ng Bangsamoro, magkakapatid. Yung wala nang masakit, wala nang yung pagtutulungan, pagdadamayan, yan. Yun lang ang kung ano yung maitulong natin sa mga maliliit na tao, tulad ng mga training ng makatulong kami paano i-organize yung mga tao na mapadali yung na sila kung ba yung doon kasi sa amin baha, floody area. Tapos kailangan na talaga ang mga seminars nila na about sa fishing, paano magkaroon ng economics, kasi sa dami ng tambay, kung hindi sila tulungan, ang daming tambay, ang daming professional, jobless pa rin. Yun ang ang hinihiling lang namin sa mga mga kamag-anak namin, yung mga OIC mayor, yung mga barangay official, suportahan na. Kung hindi susuporta ang followers, hindi rin mag-success ang leader. Kaya kailangan talaga ang mga supporters. Yung supporters, maki-coordinate doon sa mga officials. Kasi doon mapadali talaga ang development. Yun lang sa akin. Nagpapasalamat ako dahil sa may munisipyo na kami. Hindi na ganun sa araw-araw may barilan. Kasi madali nang ayusin, kay maliit lang yung ilang barangay lang. May 7, may 10. Kasi ang Pikit is composed of 42 barangays. Ang lawak, kaya yung hindi na matutukan yung mga youth, yung mga jobless, kasi mahirap, napakalawak. Ngayong maliit na, madali nang disiplinahin yung madali nang disiplinahin yung mga kabataan. Yung mga tambay, pwede na sila, yung mga engineers, pwede na lahat ng mga tambay na walang trabaho, pwede sila dalhin doon sa mga construction site para maturuan sila ng yung carpentry, masonry, electrical, plumbing. Tapos na sila kung paano sila maka-insito, paano makakuha ng certificate. Kaya enroll na sila sa alternative learning system. Tapos driving, igawa na ng project proposal para yung mga tambay matulungan na. Kasi yan ang problema doon sa amin, ang daming tambay. Maraming jobless. Hindi lang mga jobless, mga professional pa, jobless din. Tapos ang yung mga professional na jobless, halimbawa yung lead passer, jobless, yung mga non-eligible. Halimbawa, TLE graduate ka, ang ang skill mo is cooking, di ba? Cookery, food processing, dressmaking.
doon ka mag-insito. Para halimbawa, group of 10, no, na professional or 20. Pwede na sila ipa-assist sa TESDA kasi may skill na sila. Tapos ipa-assist na lang sa TESDA kung marunong na. Tapos yun ang patulungan doon sa mga OIC, mga barangay officials, municipal officials, paano ma-request, yung mapirmahan nila yung request ng trainer methodology, mag-TM, para magiging na sila, assessor ng TESDA. Yun ang ko, lahat ng professional, i-train na sila according to their skills. Halimbawa, ang alam niya, di ba, industrial arts. Ang alam niya, carpentry, masonry, electrical, plumbing. Doon na sila, yun ang i-develop. I-insito sila doon, pa-insito. Tapos yung gusto mag-abroad, pwede may skill naman. Tapos yung pwede mag-train doon sa mga masses, doon na kunin sa kanila. Halimbawa, agriculture, no? Farming system. Agri-crop production. Kaya yung pamangkin ko dito is agriculturist. Kaya sabi ko, voluntarism muna, mag-volunteer ka para makatulong na tayo. Agriculture, ipa-insito na yung mga agriculture graduate. Tapos, kung maka-insito, na sila, pa-TM. Mag-request tayo sa BARM na makatrain sila matrain sila ng trainer methodology para magiging assessor sila ng TESDA. Pwede na tayo maggawa ng TESDA school na malaki masyado. Tapos sila na yung mag-train, sila na yung bigyan na sila ng honorarium. Kung may item, sila na yung bigyan ng item. Para may maka-create na ng employment. Tapos yung naman, yung mga farm naman, ma-develop na. Kasi doon na yung mga training ng maka-request tayo ng mga makina na yung paggawa ng garden fertilizer. Tapos maka-garden na lahat yung may pabinta yung yung soil fertilizer, yan, pwede yan ipabili. Tapos yung feeds sa livestock. Di ba, maggawa tayo, may mga livestock na, yung mga association, may livestock, magturuan sila paggawa ng feeds. Hindi na sila mahirapan. Kasi lahat ng product nandyan sa atin. Ang kayamanan nandyan. Tapos yung mga, halimbawa, yung mga hydroponics. May fish pan sa ilalim, tapos magtanim ka ng palay, mag-harvest ka ng palay, mag-harvest ka rin ng isda. Yun ang maganda masyado, i-train dyan sa mga flooded area. Yan ang ko, ang gusto ko lang, makita ko yung mga mga tao na yung lahat ay may may pangkabuhayan. Yung parang masaya tayo ba? Lalo na kung makatulong, yung may matulungan ka. Gagaan talaga ang pakiramdam. Yan lang ang sa akin. Basta yung, halimbawa, yung nangangailangan, basta maglapit sa akin, anytime. Kasi yan ang yan ang weakness ko. Makakita ako ng nangangailangan, action agad. Action agad. Kasi ayaw kong may mangyari. Kaya ganyan ako. Ang gusto ko lang, yung lahat, hindi tambay. Walang tambay. Lahat may trabaho. Lahat may trabaho. Halimbawa, ang lalaki, tamad, di sa bahay lang, siyang magluto, siyang mag-alaga ng bata, yung babae ang may trabaho kung yun ang marunong. Depende sa skills. Depende sa skills kasi kailangan talaga may mag-develop yung lahat. Kung ano yung alam niyang income, doon na siya tulungan. Kasi nandiyan naman ang lahat ng agency. Yung Public Employment Office, nandiyan. Nandiyan ang ano ba ang problema? Ang lang dyan, hindi pwede na mag-apply ka ng trabaho, halimbawa sa mga munisipyo, na itatag, mag-apply ka, ang mo is yung pera, yung sweldo lang. Halimbawa, kung nag-apply ka, kailangan talaga magtrabaho ka. Pasok. Halimbawa, na-appoint ka na halimbawa sa MAPAR. Yan ang pinaka opisina, MAPAR. Kasi kayo ang mag-supply ng farmers. Kailangan talaga yung may farm, supplyan mo na yan. Kasi yan ang kailangan ng farmers, yung
yung mga binhi, yung ano, halimbawa, yung mga Seats. gamit, machinery. Kung kailangan lang, halimbawa, may tractor na ang munisipyo. Ang bigyan ng honorarium yung driver. Kaya yung ano, yung tractor, ano pag-aari na ng government. Imposible na yung 7 barangay. Hindi niya makayang aruruhin yung maliit lang na area. Na hindi, para hindi na magka-problema ang farmers. Tapos bigyan ng binhi. Or turuan kung ano ba yung suitable doon sa ano niya, farm niya. Yun lang ang ano ko. Yun lang ang ano ko doon sa kanina, marami akong nakausap. Kasi dating mga ano ko yung barangay captain doon, mga estudyante ko sa driving. Tapos sabi nila sa akin, boy, ituloy mo yung ano mo kasi ikaw yung nagturo sa amin na ano, ng driving, tapos natuto kami. Yan kami natuto sa'yo. Tapos yun, sabi ko, sige, gusto nyo yun? Kasi mag-free driving skills tayo ngayon. Tapos may sasakyan doon, sabi niya, boy, may magamit doon. May nag-volunteer na. Pati itong ano, pamangkin ko, may ano siya, yung sakyan niya na isa, ay paggamit niya. Sabi ko, mag-start na tayo, hindi na natin hintayin yung matagal pa. Kahit hindi pa nakaupo, yung mga ano, pwede na tayo magtawag ng ano, gamitin lang sila na nagpatawag yung barangay. Tapos, na yung barangay official ang anuhin natin, patawag nila yung, kung sino yung gusto ng training. Para maka-start na, hindi na natin hintayin. Kung ano yung itulong ng BARM. Gawin natin yung, ano yung may tulong natin sa BARM. Hindi yung naghahintay ka ng tulong. Ay, So Ma'am Bay, nabanggit po niyo kanina yung tinutulungan niyo about dun sa training methodology or TM, tsaka driving. Ano po yung, sino po yung may qualification na makapasok? Sino po yung mga qualified applicants para sa mag-training? Mag-training ang TM. Yung Ano, college graduate. Kasi hindi naman pwede yung undergraduate ng college na magiging trainer. Halimbawa, ang skill mo is, anong course? Yung halimbawa, ang ano mo, dressmaking. Tapos degree holder ka. Yung mga group of, ano na yon, dressmakers, yun ang talent. Sila yung mag-request. Halimbawa, na gusto nila in situ mo na. Mag-in situ sila, tapos kung maka-in situ na sila, holder na sila ng in situ, yun na, mag-request na ng trainer methodology, ay papirmahan lang sa barangay official or sa mayor. Tapos, pwede yun sa TESDA. Kasi yung TESDA BARM, madali lang sila lapitan. Kahit TESDA Region 12, madali lang. Kasi yan ang skill ko. Paano i-coordinate yung mga line agency. Tapos yun lang, ang depende sa skill. So scholarship po ba yan, yung driving at saka TM? May maraming scholarship sa BARM. Pero ako, nakakagawa ako ng kahit walang scholarship. Naga 20-20 lang ako sa gasolina, para makatulong ng gasolina. Tapos yung driver makakain, mabigyan lang ng konting honorarium. Yes. Ngayong may BARM naman, pwede tayo sa honorarium ng munisipyo. Madali kasi, yan ang ginawa ko noon. Nag-loan ako, nagbili ako ng honor jeep, nagbili ako ng multi-cab. Tapos, sabi ko yung rin may 20-20, mag-20-20 lang kayo. Tapos, nag-coordinate ako sa LTO para sa lecture, highway patrol para magturo yung traffic rules and regulation. At saka nag-TM din ako. Isa ako doon sa scholarship ng North Cotabato, trainer methodology. 25 kami na scholar ng North Cotabato na kaya alam ko kung paano. Tapos ako yung nagpa-insito ng mga taga-DepEd. Yung halimbawa mag-apply ka. Kasi healthcare, holder ako ng NC2 Healthcare Services. Tapos holder din ako na may portcon ako ng driving NC2, yung traffic rules and regulation at saka drive light vehicle. Sige madam, mensahe mo na lang sa mga kinalaga ngayon or OIC mayors, vice mayors and councilors ng SGA at municipalities ng SGA in their own language, na ginanong language.
Nya ko buka panganikan no langon no mga sword ko lusod ko sa siya sa agama Islam sa mga municipal officials kada tabanga sa mga civilian, sa mga followers na natabangan tano sa mga leaders tano. Kaya ginami kadita no tatabanga na dabon di tano po nagbabaya makoy kahanda tano. Di tano gapya. Apiadan pa munisipyo tano, may kamapalk tano, ang bakan tano po ni Supak di tano po naggapya. Ugada na niya tano ran gulan apiantay ni na-appoint. Apiantay ni nakabatad sa kamalanan. Nanto ba kadalo na kuan na tawag to kagina amira to moral governance the corruption. Nakagina present ako sa kagina to na napatek otser kanya na so kuan na so amir na nabali Alhaj Murad na basta mapya mapya alhamdulillah. So, kuana ngintad. Bilang organizer of Sultanate, ano po yung naging contribution natin by? Bilang organizer ng Sultanate, bali lango na tao, descendants, lango no descendants tano, iganat kano Sultan Kudarat, Raja Silungan, connected tano langon. O kano kuana, pwede na so kinander pa na mga historical po sa mga kalukasan tano. Kaumani so sulod sa mga apod tano, o pwede na hindi sana ni ingad ni, adan ingad daw manis na. Nanya tano kuana na lango na nakabatado din, na suportahan din. Inshallah. Ndaya din suportahan din. Bali gakalimo din, tatabanga din. Kaya nami kadita no tatabanga na di ma-develop sa darpatan. Basta nami importante. Alhamdulillah. So much for that. Tuba, sukran Mambay sa pagbibigay oras mo sa amin. This is Thea on Relation TV News Online. Kasama natin ang iba't ibang media entities. Tumbang. Okay? Sukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ako manggayat marimintag.